Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sabi dito, ang alien daw po ba ay sa demonyo? Alien? Alien te, alien? Yes, bro. Yung alien na pumapasok sa Zoom natin, sa demonyo talaga yun. Brother Ando, Oh, tinalakay yan ni Father Jose Francisco Sequeira, lalo na diyan sa conference sa Bohol, na yung alien ay manifestation of fallen angels. In order hindi ko akalain na yung palang mga kwento patungkol sa alien, meron palang reality. Hindi siya yung mere reality na alien na gaya ng alam natin na gaya nasa documentary na na Ancient Alien. Hindi pala ganun. Oh, may tanong kasi about sa alien, ano masasabi ng punto por punto about sa alien? Ate pakinggan kung paano yan sagutin ni Brother Wendell. in order to establish daw na para sa mga tao na may iba palang planeta na may ibang buhay na tao. Pero yan po yung manifestation ng fallen angels. Okay na, so bago tayo mag-move sa Zoom, mayroon pang comment dito na gusto ko ipasagot kay Brother John Ray. Ito ay galing kay Boboy Ampong, no? Sabi niya, ganito, maayong gabi mangutana lang ko, nganong namatay inyong Diyos ayon sa inyong doktrina. Oh, bakit daw sa atin daw ang doktrina namatay daw ang Diyos daw natin, ano? O, pakisagot ko yan, Brother John Ray. Katoliko yan? Wait lang ha. Alamin ko muna kung katoliko ba siya. Ito, si Boboy Ampong sa Holga. Yung mga post niya, wala akong nakitang ano rito. Catholic post, pero sagutin mo lang yung tanong niya. Mukhang ano to, Arabic Parang hindi naman yung Katoliko, bro. So, hindi ko siya sasagutin ayon sa doktrina natin, ayon sa Bible na lang. No? Namatay ba ang Bible? Ayon sa Bible. Namatay ba ang Bible? Namatay ba ang Diyos ayon sa Bible? Mukhang Muslim Pakibasa to, sa bro. Living Bible, bro. Muslim to, Muslim. Muslim yan. Pakibasa ang Living Bible, bro, kung namatay ba talaga ang Diyos. Okay, ating basahin sa The Living Bible kung namatay ba ang Diyos. Anong talata, bro, John Ray? Unang Timoteo 4:9, Jess. Unang Timoteo 4:9 hanggang 10, ang sabi ay ganito. Yan. This is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died for all. And Namatay talaga ang yan. Diyos. Tayo, sino ang pumatay sa Diyos? Pakibasa naman yung Acts 3:15. Acts 3:15. 3:15. Tagalog na lang, Tagalog. Tagalog, sabi ganito, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Yung pinagmumulan ng buhay, bro, Diyos hindi. Ay, Diyos yun. Anong sabi dyan? Pinatay hindi. Pinatay.
pinatay pala talagang Diyos. Pero, yan ay kalooban ng Diyos, no? Sa Juan 17:18, walang makakapatay sa kanya, pero dahil kalooban niya ang mamatay para matubos ang kasalanan ng mga tao, kaya nangyari yon. 17:18 ng Juan. Okay, ating basahin ngayon sa Juan 17 hanggang 18. Ganito ang nakasulat. Yan. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Yan. So malino na ang Diyos talaga tunay na namatay, hindi dahil sa kalooban ng tao na siya ipatayin, kundi dahil sa kalooban niya na utos ng kanyang Ama para yan sa kaligtasan. Yun lang, Brother. Okay, thank you. Salamat, Boboy Ampong, sa Holga sa iyong katanungan. So, ako na may mag-move ngayon sa naka-raise up sa Zoom. Itong si Sapphire. Sapphire, good evening. Good evening po, Brother Jendo. Yes, hello, good evening. May tatanong ko lang po, kasi may kilala ako na kwan. Pag magpe-prayer siya ng rosary, pagkatapos niya mag-rosary, yung mga wishes niya is sinusunod niya doon. Dahil sabi niya na ano daw niya na yung usok is mapupunta kay Lord. Tama ba yung ganun? Pwede bang gawin ulit yun? Oh, pakisagot yung Badal dyan. Badal dyan. Yes, bro. Pakisagot yung tanong niya. Tadi yung ano niya po, yung mag-rosary, sinusunod daw po yung sulat. Nagsusunog siya. At, ano yan? Bakilag nga bali, Ate Sapphire? Pagkatapos niya mag-pray ng rosary, yung mga wishes niya, sinusunod niya dun sa may kandila. Para yung usok daw is mapupunta kay Lord. So gawin natin yung logic sister, no? Simple na lang po yun. Hindi po gawin natin logic ng kapatid. Hindi po porket sunugod natin, kahit sunugin na po natin yung hindi yun, maririnig naman po ng Panginoon yun. So yung hinihiling po natin, simple naman po yun. Meron po yung wait, meron po pwede kayo magantay, o talagang sa'yo yun, o talagang hindi para sa'yo yun. Kasi yung kahilingan po natin, yung wishes natin po sa ating Panginoon Diyos, meron na po tayong, kung talagang sa atin yun, sa atin talaga yun. At kung hindi naman para sa atin yung mga wishes na yun, hindi lang para sa atin yun, mababasa po yan sa Jeremiah 29:11, na kung hindi para sa atin yung mga wishes na yun, talagang mas may magandang plano yung Panginoong Diyos sa atin. Hindi po natin kailangang sunugin yung mga wishes po natin pagkatapos ng mag-rosary. Kasi una-una po, hindi po usok ang basihan para po pakinggan tayo ng Panginoon, kundi yung mabuting gawa po natin at yung talagang maayon po talaga ito para sa atin. So, dyan ba? Salamat. Okay, Ate Sapphire, go ahead. Yun ang paling tanong ko, brother. Salamat po. Kasi sabi ko baka pwedeng gayahin. Okay, thank you sa iyo, Ate Sapphire. Ang sabi dito ni Boboy Ampong, bakit daw sa Living Bible version nyo ginamit nyo? Bakit Living Bible na version ang ginamit nyo? Dahil nandoon ang sagot sa tanong mo. Unsa ganito nga verse? Brando, Oh. bakit sa Living Bible? Alam nga naman magbasa kami sa hindi mabasa. Ano ka ba? Ayan. Unsa ganito nga verse, bro, nga namatay ang Dios? Unsa ganito nga kapitulo, bersikulo sa Timoteo og buhat? Okay.
The Living Bible, 1 Timothy, chapter, ano yung Brother Junior? Chapter? 4, verses 9 and 10. Chapter 4. Chapter 4, verses 9 to 10. Chapter 4 ba yun? Yes, bro, yes. Yun. Chapter 4, verses 9 to 10. Protestant, ano yan bro? Protestant version, hindi yung Catholic version. At saka John 10:18 at saka Acts 3:15. Nandun ang sagot sa tanong mo, Buboy Ampong sa hula. Okay. So move naman ako ngayon dito sa kay Weng Topic. Weng Topic, good evening. Hi po, good evening po ulit sa lahat. Brother Jondo. Yes, hello te, good evening te. Klaro po ba? Last Sunday, hindi ako nakapagtanong para, okay. Talagang may video ha. Ito na. Wow, ganda. Okay, sorry. So, ay, gising, sorry. Ano po, kasi, tanong ko sana, kasi dati po ako nag-research po, para nabanggit ko po yun. So, ano po yung, nabanggit, kailan ko ba narinig yun? May narinig kasi ako sa isang pagpaperform ko na kailangan i-renounce. Father Darwin nga tayo sabi na i-renounce din yung non-Catholic na pananampalataya. Agripay din po ako dati. So, kailangan ko rin po ba i-renounce yun? Kailangan pa rin ba i-renounce yun? Siya'y aglipayan dati. Okay, Brother Tata Rosal? Kailangan ba Yes, i-renounce? kailangan i-confessal na lang yung Brother Jondo. Confessal sa pare na dati siyang IFI. So, yun na. Yung i-renounce natin, yung mga occult practices natin, involved tayo. Pero yung dati kayong IFI, so i-confessal mo sa pare na IFI ko pero noon. So, sa mga involved mo sa sa iba't ibang So, okay, sorry. yun, baptismal ba kayo ng IFI? Wala. Kasi sa aming magkakapatid, ako yung actually na baptize sa Catholic. Kasi nangyari po kasi dati, parang nag-iiringan yung mga tawag natin, mga lay minister, kumbaga, meron din naman sa Aglipay. So parang nag-iiringan sila ng tatay ko. So tumalikod yung tatay ko doon, pumunta sa Catholic. Doon ako na-baptize in that time. Pero as we grow up, nagbalik kami sa Aglipay kasi yung una is PICC, Philippine Independent Catholic Church. Tapos, nung lumaki na ako, bago Aglipay sa amin na dumating is IFI na po. So, kaya doon ako sa Aglipay, doon talaga ako lumaki. Pero nung pumunta na ako sa Cebu, magsimbay na ako sa Catholic po talaga. Tapos, tinulungan ako ng mga madre na makonfirmahan ako. So, aside from that, Brother Tata, confused po ako kasi nag-aral ako doon sa Rogationist before, sa seminary ng Rogationist. So, yung Catholic, tinatanong ko din po sa pare na nag-ano sa amin po sa History of the Church, yung mga gano'n mga basta marami akong subject kinuha na. So, pag ang daw, yung invocation sa sacraments, like for example, baptism, confirmation, and marriage, pag yung ginagamit din naman is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, valid din daw po yun. So kaya ako nagtanong, kaya ako confused kasi yung confirmation ko, meron naman ako sa Aglipay, kaso nire-reject po siya. Kasi nga daw, Aglipayan. So kailangan ko kumpirmahan ulit sa Katoliko. Pero yung turo kasi sa amin sa Rogationist, I remember Father Francis. So sabi ni Father Francis, basta yung invocation ng Trinity ay tama. Acceptable po yun. Kaya ako nalilito, ano po ba talaga ang totoo? Okay, kung in terms of baptism, basta yung ginamit is Trinitarian formula, so consider na rin valido. Pero yung confirmation, even express natin, hindi wala silang kapangyarihan authority. Maliban na lang bigyan sila ng faculty ng bishop. Dahil kung tingnan natin ang Dictionary of the Bible by John Mackenzie sa page 145, confirmation in which the Holy Spirit is received by the anointing of bishop
for strength, to profess, to defend, and to practice the faith. So, ibig sabihin, sa sakramento ng kumpel, ang bishop lang ang may authority. So, pwede lang ang pare pag bigyan siya ng faculty ng obispo. So, kailangan i-confer, i-compel sa simbahang katoliko dahil hindi yun i-consider sa simbahan yung kumpel ng aglipayan. Bishop din naman daw po, Father. I think, Bishop din naman po ng Aglipay. Bishop. Kaso, as far as I know, di ba po si Gloria Aglipay, siya po yung tumalikod sa Catholic faith. Kaya nag-found siya na Aglipayan. So, kaya, kahit bishop pa rin, ganun pa rin ba yun? Bishop pa rin ng Aglipay. Ay, yung mga bishop naman nila, hindi naman yun, hindi naman po yung Catholic Church, eh. They're doing it by themselves. Yung interest natin, yung respect sa mga Aglipayan, si Gregory Aglipay is isang paring katoliko lang yun, hindi yun obispo. At nag-promote siya sa sariling obispo para maka-ordin po siya ng pare. So, ibig sabihin, kung interest natin kasasayan ng Pilipinista, dito respect sa mga Pilipinista, so, kung tutusin, piki yung pare nila, di ba? So, dahil ang naglipay, nalay siya, hindi siya obispo, pare lang po siya. So, nag-promote siya sa sarili maging obispo para maka-ordin po siya ng pare. So, ibig sabihin, kung tingnan natin ang authority, wala na silang authority. Pero, ang alam lang natin, ang i-consider sa simbahan na valido, basta ang gamit is Trinitarian formula sa baptism. Pero in terms of confirmation, atin ang sabi na kahit pare pa, walang authority maliban kung bigyan siya ng faculty ng obispo. Dahil sa atin, ang obispo lang ang makakumpel. Pero wala tayong mabasa na katikisim na yung obispo sa Pilipinista, valido din yung kumpel nila. Diba? So, maliban lang sa baptism na gamit ang Trinitarian formula. So, yun lang. Pero, baka yun ang sabi ng pare. Pero mas maganda siguro, kung taga saan po kayo? Actually, sa Agusan del Sur, which is maraming Pilipinista. Pero doon ako sa Cebu nag-aral ng college, at saka Catequista din. Okay. Doon sa Mas maganda, lapit kayo sa canon lawyer sa inyong diocese, sa diocese of Cebu. Lapit kayo sa canon lawyer, dito kayo para siyang mag-confirm. Pero sa ating alam, i-consider lang na valido sa binyag o baptism gamit ang Trinitarian formula. Sa logic, sa mga ating kaparihan, wala silang kapangyarihan dahil obispo lang. At sa orden, or sa pito pa sakramento, ang hindi pwede magawa sa pare yung pag-orden ng priest at saka yung kumpel. Sa atin ang sabi, pag magbigay ang pare ng faculty, halimbawa, isa sa mga experience namin dito, panahon sa Holy Week, so yung Martes, Holy Tuesday na may lumapit sa amin ni Brother Wendell, Dr. Dixon, na naghanap ng obispo dahil tinanggihan siya sa pare. Dahil yung sala nila ay hindi, ang obispo lang makapagbigay ng absolution. So, tinawagan Wendell ang Bishop's House, so sumagot ang sekretary at pinaabot sa obispo. At sabi ng obispo na kung sinong paring nalapitan na sabihin mo ang pare na binigyan ko na sila ng faculty para sa kanila mag-kumpisa mag-kumpis. Dahil yung sala nila, ang obispo lang magbigay ng absolution yun. So, hindi basta-basta na lalo na sa confirmation, ang obispo lang, obispo sa ating katigisan. Okay, salamat po sa clarification. So, sorry, pwede pong dagdag ulit kasi naano ko sa about absolution issue. May nalito kasi nun. So, may nagtanong sa akin. So, to make it sure na tama yung sagot ko, pwede pa po ba magtanong? Isa pa? Okay, Brother John Do, pwede ba ba? Go ahead. Sige, go ahead, Brad. Okay. Video ko to, nireply ako rito eh. Sige, go ahead, Brad. Hey Google, turn off kitchen lights. Okay, ano po kasi, yung tungkol sa absolution, nagtanong po kasi yung kapatid ko kung
pag nag-umpisa po daw kasi, di ba may mga mortal sins din nasa sa ganon. So pag yung kasalanan po ay mortal sin, parang hindi sila satisfied kung si pare sila nagkukumpisal kumbaga. Kasi pag uwi daw nila, feeling guilty pa rin daw sila. Hindi daw nila na-feel yung absolution kasi pare lang daw. So as far as they know, yung magbibigay daw ng absolution sa mga mortal sins ay obispo lang daw po. So, naalala ko kasi dati nag-aral din ako sa religionist, di ba may daw po, may mga pare din po binibigyan ng tulot na magawa niya ng absolution, mga mortal sins. Tama po ba yun, Brother Tata? Yung sa alam natin, ang obispo lang magpakabigay ng absolution sa mortal sin, yung abortion. Kasayon sa obispo lang, lapit din sa obispo. Pero yung ibang mortal sin, hindi naman pwede nga ang pare, pwede na magbigay ng absolution ng pare. So depende sa mortal sin ang nagawa. Pero ang alam natin, yung pagkabigay ng absolution, ang obispo lang yung abortion na salang mortal. Okay, sige po. Yun lang. Salamat sa lahat. Okay, sa'yo. Thank you sa'yo, te. So, try ko na lang, Brother John, bro. Yes, Brother Aljan? Bro, may katanungan dito, pwede ko bang ano eh? Sige, go ahead. Ayan. So, kanina nagulat, nag-i-edit kasi ako ng video. Ayan. Nang translate na lang po ito sa Tagalog, sabi niya dito na, bro, may pinagawang bahay ang kapatid ko. Tapos, hindi pa napabless at nilagyan po ito ng coin sa bawat haligi at nagpractice sila ng feng shui. Bala ko sanang pag-uwi ko ako na magpabless, magtatawag ako ng pari para ipabless. Okay lang po ba yun na ako yung magpabless ng kanyang bahay? At take note po, open po yung third eye ng kapatid ko. Brada? Okay, so ano yun? Kapitbahay lang yun niya, Brother Aljan? Kapatid niya daw po, kapatid, wala daw po siya, bro, personal. Okay, dapat i-confessal nila at i-renounce. Di na yun, yung blessing na pare is isang thanksgiving lang yun. Salamat na thanking yung isang bagay, kahit ba sa kahit anong bagay, pero yung ginawa nila, nilagyan nila ng coins, occultism na yun, so dapat i-confessal nila at i-renounce bago i-bless pare. Pwede daw po bro na ipa-deliverance daw po yun, pero yung magpapa-deliverance siya, hindi yung may-ari ng bahay, yung kapatid niya lang. So dapat ang magpapa-deliverance yung may-ari, dahil siya ang authority dyan. Siya ang may-ari eh. Wala kasing time daw bro makauwi kasi nasa New York daw po. Nasa New York ang may-ari. Opo, tapos yung kapatid niya uuwi daw po, tapos siya na lang po yung magpapabless. Pero yung deliverance, pero tawag daw po siya ng kapare. So, mas maganda siguro kung may access siya na makapunta ng kanilang sources na lang ang mag-advise sa kanila anong dapat gawin dahil wala dyan may areas na turang bahay. So, lalo na confirm na involve ang occultism. So, dapat yung may-ari ang mag-confessal at mag-renounce, pero nandiyan sa labas ng bansa. So, advice na lang natin, palapit na lang sa kanilang sources, Brother Rajan. Maraming sources nila ang magbigay ng tamang totalized advice kung ano ang dapat gawin. Okay po, nakikinig po sa akin, Brother Rajan. Okay, maraming salamat.